Hi guys, this is Sarah. I'm the creator of One Prompt, One Code format for your website and AI apps that's compatible inside high level. And eto na nga yung finally nagkaroon din ako ng time to record this video and a quick preview. Ano ba yung meron inside Mavens and ano yung sinasabi ko na One Prompt, One Code format. So for a quick background, as you can see on the logo, it's MVN. So ang ibig sabihin talaga ng MVN is a Maven. So in another word, it can be associated with the word expert or specialist. So, Maven's HQ is a headquarter ng mga specialist and expert. And yun, my expertise are about dun sa AI building, vibe coding, agentic coding, and any related dun sa AI when it comes to prompting, animation, everything in between. Basta, as you can see, I'm so addict when it comes to AI. And without further ado, I'll just show you guys a quick preview kung ano yung mga tools na dapat nyo kailangan para matutunan nyo yung Maven's Code. So, ito yung first tools, yung mga tools na kailangan natin are the CodePen. So, si CodePen, ito yung code preview natin or web editor na gagamitin natin. Sa high level, pinaka-importante kasi dyan tayo gagawa ng coded website. ChatGPT for any ideas. And then Google account. Alam ko lahat tayo may Google account. And Lightshot or any screenshot tools na meron kayo, pwede na yun. So, si DeepSeek is also ginagamit ko as a backup AI tool na pang prompting ko. Also, a quick background on admin ng Maven or syempre ako. So, digital marketing agency, nag-try ako this early 2025 and unfortunately, hindi yata ako para doon. But I have a background on digital marketing for almost more than 10 years. So, I can handle almost 7 to 10 clients nang ako lang mag-isa. But, nakita ko during those last 3 years na nakakapagod na paulit-ulit ka lang nakikita ng mga clients as a normal freelancer. So that's where I started to create this Maven or even the my agency nung January, February, and March. And Julene is my friend since 2018. So she's an automation expert and high-level specialist as well. Chelsea is my parang churchmate ko siya or nasa church siya ng pinsan ko sa Antipolo. So, since 2011 yata kami magkakilala pa kami. And then, until now, nag-meet ulit kami because of the high level. So, nagkaroon kami ng common ground. And now, she's working with me also as operations and marketing ng Mavens. And Marichu or B. Babon, as makikita niya doon sa Facebook, is she's one of my friend or kind of best friend na din. Since pre-pandemic, nakilala ko lang din siya virtually during parehas kami live streamer. So, nag-live stream kami ng Valorant and a game. And then, from there, hinire ko siya since 2023 as, yun na, EA na talaga, as in general VA na talaga. Tinuturuan ko siya ng digital marketing, video editing, and even sa, research, ganyan. So, alam niya na yung mga standard or basic foundation na bilang BA. So, isa siya sa mga talaga pinagkakatiwalaan ko when it comes to my business. And yeah, so quick introduction tayo. So, introduction ng mga gagawin or inside the presentation or ano ba yung explanation natin sa AI o yung pagkakaintindi natin sa AI. Next, ano yung pagkakaintindi natin sa prompting, coding, tools overview, pinakita na natin kanina, building a website using one code and one prompt, and the Maven's Code. Ano yung pinagkaiba ng Maven's Code sa traditional AI encoding? And then the challenge. Yung pagkaka-challenge tayo. And then debugging. If matatapos itong course na to, and then you can ask me about how to fix your code if may experience kayo na hindi compatible ang code nyo inside kay high level. So, again, yung mga tools na kailangan natin is just a CodePen. So, si Google AI, familiar kayo? ChatGPT and Lightshot, Go Full Page Screenshot is a Google extension. And then DeepSeek again, high level, and yun, sub account nyo. And then, ayun, nabanggit ko na kanina yung background ko. So, here's my husband and my son. So, halos magkamukha sila, di ba? Pero si Bon is working on the government for more than 15 years na. So, DOST and RCP. And my son is actually, nag-isa lang siya. So, 7 years old. Si Von din siya. So,
Ayun, as early as 2011, nag-freelance na ako. Sinabi ko sa inyo na on and off. Hindi ako gano'n ka-ano kasi as a background namin sa church, I grew up parang hindi pinamulat sa amin na parang mag-showcase kami na anong tawag do'n, yung nagpapakita na magaling ka. Sa environment ko before parang kayabangan yun. So, nitong lumalaki na ako, nitong nagkakaedad na tayo, lumalaki na tayo, nagkakapamilya tayo, dito ko na mas naintindihan na hindi naman siya about pala sa kayabangan kundi kung paano mo i-de-deliver yung gusto mong, ipakita sa iba. So ngayon pinapakita ko kung ano yung pinagkaiba, kung ano yung solution na puwedeng mabigay ng Maven's Code sa mga freelancer and even the business owners na paano ito makakatulong sa inyong business. So if you're here, if you're looking for a quick solution or, upscaling ng iyong, freelancing career, tamang-tama ang position mo kasi by the end of 2025, pagdating ng 2026 at 2026 first quarter, magiging common na lang ang AI coding and AI apps creation. So kung nandito ka ngayon at ahead ka sa kanila, by 2026, huwag kang mag-alala, hindi ka kakabahan kasi kung ano man yung gagawin natin ngayon dito, ito yung magiging foundation mo para mas makapag-build pa ng mas madaming AI-coded website or even apps by 2026. So, kung handa ka na, balik na tayo dito sa quick background ko again. Again, noong simula 2017, since nag-switch ako kasi nga very unstable ang freelancing. So, I started from data entry and then na-bored na ako for the 4 years. Nag-resign ako doon. Actually, long-term client ko siya. And then, nag-start ako mag-photography from 2015 hanggang 2017. Kumukuha ako ng mga project na photography. Even yung mga anak na ako, kumukuha pa ako ng mga project na ganyan. And I'm also graduate. Sabi ko nga sa inyo, medyo boring na yung time ko. Hindi boring yung time. Parang burnout na ako dun sa mga pinagagawa ko kasi redundant na siya. So, social media manager, VA, research, video editing, tapos gano'n na naman. So, dumating na sa point na ang dami nang lumalabas na mga freelancer, tapos nagiging coach, tapos expert sila on a certain things. Which is, yun din yung ginagawa ko. Tapos sabi ko, parehas lang naman kami ng ginagawa. Ba't parang mas mataas yung rate niya? Bakit parang mas magaling siya mag-deliver? So, yun na dumating yung point na lumabas yung DICT, General Virtual Assistance Course, ng September, and then, one day before mag-end yung form or yung closing ng enrollment nila, nakita ko yung posting. Sabi ko, try ko kaya? Kasi DICT naman. I think it's 2 months, almost 2 months, and 8 hours every day. Imagine mo, 8 hours. Mas matagal, 4 hours or 8 hours? 4 hours is straight. Tapos, from 8 to 12, yung class namin. Tapos, may assignment pa kami. Tapos, imagine may work pa. May work pa. Mas matagal pa yung ginugugol ko sa DICT class kaysa sa work ko. Pero thank God natapos ko siya. And nung natapos ko siya, I'm the top, parang top student. Kasi parang iniisip ko na lang na given na lang din yun kasi ako yung my most expertise. But during that time na pwede kang merong challenge sa amin ng mga students na kailangan mong mag-apply sa mga client o mag-target ka na ng mga client during the class mo ng 2 months. So, meron doon, naka-close ako ng isang client na nagpasahod sa akin ng 76,000. 76,000. So, that's parang yun yung naging top numbers doon sa class namin. Kung sino may pinakamalaking sahod, siya yung magiging number 1. So, ayun, nakakuha ko. Plus, the other pa. So, parang mabos yata yun yung first time ko na mag 6 digits in 1 month. Kasi parang napursige talaga ako. And then, natapos itong class namin ng December. Ayan. So, nag-enroll naman ako ng college kasi hindi talaga ako nakapag-college after ko makagraduate ng high school nung 2009. Kasi, unfortunately, mali pala yung name ko nasa PSA. Wala palang row. So, it took me 5 years to fix my second name, pa-annotate yung birth certificate ko. And thankfully, nakakuha ko ng isang course na 1 year lang. Yung 1 year lang siya na naging online class. And then, nakagraduate ako ng operations management. Pero, hindi talaga yan nung target ko na course. Kasi yung gusto ko talagang course na gawin,
dahil nga nasa marketing ako, gusto kong kunin is yung marketing management. But during 2023, dahil tatatlo lang yata kami or anim na nag-enroll dito sa sa marketing management, nilipat kami ngayon ng operations management. But thankfully talaga na nag-operations management ako kasi a month after ng graduation, na-hire naman ako sa isang smart washer company dahil nireko ako ng classmate ko na nag-work doon. So, meron akong classmate na si Mark Puentes. Nag-work siya doon for almost a year na yata. The smart washer company na yun. Tapos, binigyan niya ako ng pagkakataon na makapag-work sa kanya. Kasi as you can see here, sabi nga dito, secretary ako. But before magkaroon ng official voting and the student council, I was acting president sa mga kaklase ko na parang 156 kami and then they merged sa amin. So, magkaiba kami ng professor ng classmate ko na si Mark. And then after no, medyo naging close kami din. So, narecord niya ako dun sa work and then halos magka-work kami for almost 10 months. But unfortunately, nag-resign din ako this year. 2024 ako na-hire last year and then August ng 2024 ako nag-start. This year ng 2025, June ako nag-resign because nagkasakit ako. But ayan, moving forward, nung September 2023 din. So, imagine July, September, May ako pumasok ng 2023. September, siyempre, nandun ako sa point ng ang peak ng season ng career ko is 2023-2025. Andito yung time na nag-manage ako ng 7 clients. I don't know guys, if you kilala nyo si Blaggy Mary. So, si Blaggy Mary, yung parang feel ko talaga yung pagiging realistic niya when it comes to freelancing. Talagang walang sugarcoating. So, gusto ko yung community nila. Kahit onti lang sila, pero mga expert yan. Super, super, super galing yan. So, ayan, si Blaggy Mary. So, luckily, naka-attend ako ng first event niya. Happened last year. And then, last September 2023. And then, ayan, yan yung time na super burnout ko. Pero nung umatin ako dyan, ito pa din, parang ito din yung suot ko niyan, tapos piyatungan lang ng shirt kasi kailangan lang magka-picture. But during those time, yun yung nagkakaroon ako ng creative block. Yung creative block na yun, hindi talaga ako makapag-design ng any Canva, parang nakatulala lang ako kasi meron akong deadline eh. Meron akong deadline sa client na everyday kailangan ko mag-posting ng at least 4 Canva posters dun sa isang social media account. And imagine ninyo, meron ako 7 accounts na hawak, pero magkakaibang niche yun. Kailangan ko sila upuan at least 2 to 3 days for the content ng 1 month. Ganun lang siya kabilis sa akin kung hindi ako nagkakaroon ng creative block. But during this time, meron akong creative block. Feeling ko na overwhelmed na ako, hindi ko na alam yung identity ko, hindi ko na alam kung gaano ako kagaling. Though kumikita ako ng 6 digits, hindi ako masaya sa ginagawa ko. Pero, ayun, super lost. Pero nung nandito ako, umatin ako dito, nagkaroon ako ng hindi ko breakthrough or na-refresh ako siguro kasi hindi ako naglalabas or hindi ako nakikipag-interact. But after nitong September, naging okay ako. So by September, balik tayo, September hanggang December, okay yung sahod ko dito. Siyempre umabot parang 145, 165. Ganun yung mga projects or yung payment. Parang hindi ko na siya naramdaman na gano'n siya kalaki kasi lumalaki din ang expenses. Totoo pala yun. But during this time, super na-refresh ako and thankfully, pagdating ng 2024, graduate ako. So, 2024, balik tayo dito. Graduate na ako ng 2024 July, which is last year. And then, kung maaalala nyo, alam nyo to, pero hindi ko na lang papakita yung picture. February 2025, nagkaroon ng freelancing community meetup. So, isang AI community, isang high-level community. And then, I sat with 500 plus na mga freelancers. And sabi ko, I look around, sabi ko, hindi talaga ako nagamit ng high level. I mean, hindi ako super expert on high level in any part. Pero alam ko yung mga workaround, alam ko kung paano siya gamitin, pero hindi siya napasok sa utak ko. But, nakita ko yung demand. So, I have a friend, di ba pinakita ko sa inyo kanina na si Julene is my co-founder. So, Julene, binigyan niya na ako ng access as early as 2022 do sa high level. But, hindi ko trip yung high level kasi super laggy. Maganda siya, pero basta may ganun, super laggy. So, hindi ko siya trip. In the same, at short, hindi ko siya trip. But, during this year, nung Feb, I sat with them, 528 na mga freelancers. Pinag-uusapan na nila yung automation, conversational AI, tagging, workflow, ganyan. Kung hahabulin ko sila with their current skill set,
skill set, automation expert, high-level certified, funnel designer, ads manager, and then, ano pa ba yung mga community manager, ganyan. On a high level, pag hinabol ko sila, dito ako sa pinakababa. Imagine niyo. I was surrounded by 500 sila tapos ako wala, nandito lang ako. Naiintindihan ko pero hindi pumapasok sa utak. Nagigets ko yung mapping pero the software itself hindi ko alam. Kaya dun pumasok sa utak ko na sabi ko, ano kaya yung pwede kong magawa or pwede kong may offer in between the automation, the funnel designer, the AI and code, AI these days, tapos na magiging expertise ko. Doon ko naalala na sabi ko nga pala, simula nung lumabas yung ChatGPT as early yata 2022, December, kung tama ako? December 2022, nag-start na ako mag-prompting and gustong-gusto ko makipag-usap sa AI. Tapos, dun din ako sa ibang clients ko, I was labeled as AI growth strategies or AI builder for something na parang gagawa ko ng mga custom GPT, knowledge base, or mga hack ako ng mga knowledge base ng mga AI, ganyan. So, ayun, nasabi ko, okay, eto yung expert ko, pero ano yung pwedeng magawa sa akin ng AI? Para matulungan ako na mag-stand out dito sa mga taong gumagamit ng high-level account. So, that's where pumasok yung AI code and prompting ng Maven's Code. So, punta tayo dito ngayon sa high-level account. So, on high level, so open lang tayo ng isang basic funnel. So, sa funnel, di ba kapag nagde-design tayo, meron tayong nakikita dito na elements na code. So, para lang 'to sa mga hindi ko na masyadong i-describe yung method when it comes to funnel designing and paglalagay ng mga elements. But to give you guys a idea kung ano yung tinitigan ko during the course na parang simula nung Feb, by March to April, eto lang yung ginagawa ko. Talagang pini-figure out ko ano yung pwede kong gawin dito na wala pang gumagawa. So dito, delete natin 'to. So, dito mag-add tayo ng elements. So, alam niyo na yan. Mag-add ng elements. Tapos, sabi ko, titigan ko yung code. Sabi ko, custom HTML and JavaScript. So, paano ko pagsasamahin ng custom HTML and JavaScript? So, kung naaalala nyo kanina, binanggit ko yung CodePen, di ba? So, si CodePen is a code editor and file editor, something like that. So, meron siya, as you can see, meron siya ditong file or a block na makikita niyo may HTML, CSS, and JavaScript. So, dito, sabi ko, kung kukuha ako ng code na ilalagay ko sa high level, saan ko ilalagay yung JavaScript kung itong elements na to, ang naka-label is custom HTML and JavaScript? Sumakit ng ulo ko. Sumakit ng ulo ko. Legit na sumakit ng ulo ko. Tapos sabi ko, CSS, alam ko kung dito ko ilalagay yung CSS. Alam ko kung paano i-trigger yun. Pero yung custom HTML at JavaScript, paano ko ilalagay yun? Doon nag-start yung sabi ko, kung pwede yung block na sinasabi nila na pinapakita nila na parang, ano yan? Ano tawag doon? Naka-gallery mode? Yung parang gallery, infinite gallery loop nung mga photo. So, quick lang tayo dito. So, sa infinite gallery loop dito sa site namin, sabi ko, kung pwede to na naka-loop ng single, na nakaganto, why not? Baka pwede na full website siya. So, doon ako nag-start na mag-test ng mga code formats na pwede sa high level na single block sites. Mind you guys, hindi lahat ng gawa ko ay maganda.